Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang galing ng Diyos, ano? Buhay at kahit sa kadaan. Alam mo, kung sumampalataya kay Jesus, talaga yung nabinigay sa'yo, buhay at kasaganaan, di ba? Hindi mo kailangan pinagpaguran yun, di ba? Yung iba kasi pinagpapaguran pa eh. Ang tatay ko kasi pinagpapaguran yung baul, gumawa, bibili doon sa ano, tapos pininturahan pa. Eh, ang Diyos hindi. Sumampalataya ka lang, hindi ka matatakot. Amen! Ay, buhay ka ba? May buhay ka ba? Etc. Ikaw ko rin ito sabi dyan, ang sino man magkaisa kay Kristo ay ano? Awang na maging bago, di ba? Halo? Dapat kasi pagka tunay ng mga Kristyano, tunay na talaga anak Tuhan, bahaon lang nilaw. Bahaw pamigil, ay bahaw. May kain makambong man, makambusuay, di ba? Amen ba? May kain magsuway pa, nasa may magsuway. Di ba? Pang may mangilong ba, namakadjari pa kayo. Bakit? Bakit tama si Tuhan eh? Pangkatarakay ni Tuhan, ay kuno. Bahaw ka, di ba? Bago ka. Bagong nilalang. Tuming ka sa'yo katabi, bago ba yan? Nakabago lang kami. Diba? Nakabago lang gupit, bagong suklay. Diba? Sa katotohanan, wala ka sa kanyang Espiritu ng Diyos. At sabi ko sa'yo, pag wala sa'yo Espiritu ng Diyos, ano ka? Kaaway ka ng Diyos. Mahirap ang kaaway ng Diyos, sabi ko sa inyo, di ba? Oh. Hindi na ako badyaw, gudyaw pa rin ako kaya. Amen! Diba? Amen! Oh. Ano nagsasalita ang gudyaw? Palagpaan natin ang Diyos na buhay. Ako si Tams Marlin, dati badyaw ako, isang badyaw, taga Zamboanga City. So, umalis ako doon. Ngayon nakatira na kami dito sa Batangas City, sa Libho, Calihon 2. Dahil ang mga badyaw ay mahilig sa pagkain ng isda at sa ano pa? Malingoy. Ano pa mahilig sila ng mga badyaw? Sili, yan. Isa kong badyaw na maging born again badyaw church dito sa Calihon. Membro po ng Pastor Albert Santiago. Dakilang Diyos, mapagpala. Salamat, Lord, sa pagkataon. Matagal na umalis ako doon sa aming probinsya, Zamboanga City. Ang tagal na. Ang alam ko, 1996 ako umalis doon. Lumipat ako rito sa Batangas. Amen! Kasi kaya lumipat kami dito, noon kasi kasama ko ang aking mga magulang. May isa akong kapatid na pangalan Aga, lalaki rin. Kasi doon sa amin, napagulo. Kaya lumupit kami dito sa Manila, sa Batangas. Yan, nilahiya ang luwat sa buwangan nung, nasa lungkaan. Sa aming probinsya. Doon din ako naganap buhay. Sa aming probinsya, doon din ako pinanganak. Kaso lang pinanganak ako doon, hindi makapag-aral. Dahil pagka nag-aral kami doon sa amin, doon lahat ng mga ibang lahi doon, ginugulo kami ng mga tribo. Saka isa pa parang walang pakialam doon sa amin, mga tao. Kaya kadalasan, ang naitanim sa amin kaisipan, hindi na nag-aaral doon sa amin. Halos lahat ng mga tribo kong badyaw, hindi na nag-aaral doon dahil natakot, binabanta, may nanggugulo. Amen! Amen! Kaya ano naman doon siya, balabahaw lang. Kaya nangyari, mga badyaw hindi mag-aaral, walang pinag-aralan, halos mga badyaw, hindi nag-aaral. Kasi kaya napatunayan, kung may kapatid ako na babae, ang pangalan ni Silsa, nag-aral. Dati nag-aral Nung nag-aral ginugulo ng mga taga doon sa aming probinsya. Kaya natigil, hindi natuloy na pag-aral. Pero ang sabi ni Jesus, ako'y pumarito sa dyan. 10-10. Tama? Oo. Ako'y pumarito pang kayo bigyan ng buhay at kasaganaan. Ang galing ng Diyos, buhay at kahit kasaganaan. Hindi ka maintindihan kung bakit ginugulo kami. Kumbaga sa sa tingin namin minsan pang-api sa mga katulad namin tribo. Dahil una, hindi nga nag-aral, walang alam. Lagi takot ang nananaig sa amin doon, sa aming probinsya. Doon sa amin. Saka isa pa kahirapan din, hindi makapag-aral doon. Dahil yun nga, hindi tinutulungan ang gobyerno sa amin. Paano makapag-aral? Ang kinikita kaunting-kunti lamang. Napagulo sa aming probinsya, doon sa Rehondo. Mismo, taga Rehondo ako, ang gulo doon.
Sa lugar na walang katahimikan. Kaya pag-isipan namin mga magulang, umalis talaga doon kami. Patungo dito, Manila, Batangas. Doon natira kami doon. Sa to, araw-araw kita mo doon. May minsan nakita mo, harap-harapa, may binaril ng tao. Alam pa alam doon. Alos mga pulis doon. Nung panahon namin, nung bata pa ako, nasambuhan ka ang mga pulis hindi papasok sa amin, sa Rehondo. Dahil takot din. Laban-laban kasi, hindi. Muslim. Ang alam ko, Christian. Tapos, pinabaril nila pagka alam na gano'n. Pagka kasi, ang ginagawa namin, bakuit kami. Aming bahay, iniwan na lang. Nagbabang kami, babakuit. Doon sa may malapit kami sa Sambong kasi, doon, lipat kami doon sa Sagwan doon. Umiwas sa mga gulugan. No? Tapos pagkatapos ng kagulan, babalik na naman sa bahay. Doon sa amin kasi, ang tatay ko at kapatid ko kasi nagpunta sa Bahura, pinipirata. Na wala namang kasalanan kung bakit pinipirata, inuhorda, pinuambang ka doon. Mabuti naman ako ng Diyos na nakaalpas sila sa pirata. Doon na, simula kami doon, umalis na. Kaya yun, hindi matanggal sa aking kaisipan. Kahit doon sa amin walang kasalanan. Na mga tausog doon parantingin sa tribo, mga hayop katulad namin. Kaya mahirap manahan doon sa amin. Kaya umalis na kami. Sa umalis kami doon sa aming probinsya, hindi na kami babalik. Tagal na hanggang mag-asawa na ako rito sa Batangas. Ang mga magulang ko ay nasa Cebu na. Hindi na kami babalik doon nung pinipirata ang aming mga magulang. Ngayon, nagtitinda ako. Naglalaka ako ng mga hikaw, mga pulseras, fancy, ang aking tinitinda. Minsan namamalit ako ng mga sira cellphone dyan. Pagka napalit ko sira cellphone, ginagawa ko. Mismo ako gagawa. Kasi doon sa amin, totoo yun. Dahil una, kaya titira kami doon sa dagat. Dahil nga aming kinabuhay talaga sa dagat. Wala naman sa amin yung nagtatrabaho. Halimbawa na masukan sa kumpanya o wala sa amin ganun, kaya gusto namin titira sa dagat. Kasi ang aming kinabuhay ay dagat. Kaya mas gusto namin pa sa dagat, nanirahan. No, sa aming probinsya kami. Sa iba lang yan, noon nantira kami dito sa Luzon. Kasi aming kinabuhay ngayon dito sa Luzon. Nagtitinda na kadamihan, bentos. Ito, kasi sa akin ito. Pwede mo kayo. May ako Pag walang pera, pwede utang. 50. Bagay. 55 ba kayo bibiliin mo na? 55. 55. Oo. Hanggang 5. Ito lang. Bukas babalik ako sa iyo. Bukas babalik ako sa iyo. Alamin mo na, wala rin ito eh. Ayaw. Paulit mo. Hindi na tulad na yung dati na mamana. Namin kasi trabaho doon sa Mindanao. Pana at saka yung dilamita, aming gamit eh. Matagal ako gumamit ng dilamita. Noon dati, hindi naman alam kung bawal ba yan. Dahil doon sa amin, bira yung kasing guard na pupunta sa Bahura. Kaya ang Bahura ay napakalayo eh. Ikaw. Regalo. Ang alis mo gabi, halimbawa mga alas 7, ang dating mo sa Bahura ay mga madaling araw, mga alas 3 ng umaga. Kaya ang gamit namin dilamit, ang aming kinabayan doon. Kaya mas okay kami kung manirahan sa aming bahay sa dagat. Hindi alam din kung halimbawa sa lupa, walang alam. Hindi kami, parang hindi nabubuhay sa mga ganitong dahil walang alam. Hindi marunong magtanim. Hindi ba, pagka magtatanim kami, taga naman bunga na yan.
umalis doon ng mga badyaw. Kita nyo, marami dyan sa Carly. Dahil nga, ang ganda ng kabuhayan doon sa amin, sa probinsya. Mura bilihin. Ang daming kinabuhay doon. Kung sa dagat, mahal lobster doon, mahal kabibi. Lahat binibili doon. Kaso lang yun nga, gulo. Buhay ka, hindi mo alam, may pipirata o hindi mo alam, pinapatay ka pala. Kaya ang dahilan namin, yung dahilan, kaya umalis kami doon. Nung una kasi, nung umalis na kami sa aming probinsya, nung tanda ko pa yun, ang tatay ko nagbabangka, yung bangkang kanilang sasakyan, nagpunta ng Cebu. Tapos yun sa Cebu kami, babalik kami sa aming probinsya dahil mahirap ang kabuhayan sa Cebu, hindi parang mahirap na nagdararat doon. Nung bumalik kami sa aming probinsya, hindi napagulo kasi, hindi, gulol doon eh. Umalis na kami sa aming probinsya, nagbabarko, punta rito. Dati ang pamasahe, mura pa. 600, ang alam ko pamasahe, bawat tao. Punta kami sa Batangas mismo. Ang dami karanasan, hindi pala doon basta may gustong pumatay, kaya nasa maramihan tao, puputuin eh. Karanasan din namin doon, may mga smuggle galing sa Borneo, Sandakan, papasok doon sa aming bayan, Zamboanga City, yung lansa, yung parang smuggle, 3 makina sa doon. Putukan din, ng bala kasi pagkaputukan yan, ang bahay namin ganito, nakarang doon, Basilan Banta doon, smuggle naman, papasok dito sa amin, doon sa may Mariki, Bakawan kasi. Pagkabulan, yung putukan na yun, ang bala pupunta sa amin. Wala sinasanto sa amin. Kaya sabi ko sa akin, mga anak, habang buhay ako, hindi na tayo alis sa Luzon. Yan ang sabi ko sa kanila. At sabi ko, pag namatay ako, sabi ko sa kanila, huwag na kayo alis dito sa Luzon, dito kayo manirahan. Kung man kayo binigyan ng Panginoong pera, ibibili ng lupa, dito kayo maninirahan. Habang buhay ako, sabi ko, parang sinusumpa ko, hindi na ako babalik sa aming probinsya, pero doon ako pinanganak. Kaya natatak sa isipan ko, nakalimutan ko na kayo. Nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, maliban talaga ikaw nagsasalita sa akin, babalik ako doon. Upang magsalita sa iyong salita, siguro babalik ako. Pero maliban lang ang Diyos hindi nagsasalita sa akin, dito na kayo. Oo, mas okay rito. Kahit dito lang pagkain, tulog ayos, walang problema. Taga-Luzon, sabi ko nga, mababait ang mga taga-Luzon. Manila, Batangas. Inang tao rito, pantay-pantay. Tribo, di tribo, may pinag-aralan, pantay-pantay. Kaya pa nga sabi niya, mas magandang tirahan din sa Luzon. Kaya tinawag na Badyawan. Actually, ang pangalan niya ni Malitamdos. At sapagkat puro Badyawan nakatira, kaya binansagang Badyaw Island. Panginoon, doon sa puno ng relihiyon na si Nicodemus, kinakailangang ipanganak kang muli upang pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Sa Ingles, you must be born again. Kailangan nating ma-born again o magkaroon ng bagong relasyon sa Diyos. Dahil sa kasalanan ng ating unang magulang, si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayang espiritual sa pamamagitan ng kasalanan ng una nating mga magulang. Hindi na isulat dyan ang marurunong na tao. Hindi na isulat dyan ang mga scientifico. Hindi na isulat dyan ang mga nagtatag ng relihiyon. Magsalita ka sa Kanya. Ilakas mo ang puso mo sa Kanya. Simulan mo, kapatid. Simulan mo, kaibigan. Huwag kang magtitira. Pinakikinggan Kanya. Mahal na mahal Kanya. Iniibig Kanya. Ako po si Reverend Albert T. Santiago, missionary pastor at head of mission ng Born Again Badyaw Community dito sa Sitio Callejon, Barangay Libho, Batangas City. Ang gusto niya, gumanda ka pa.
ang buhay mo. Nagsimula ito noong December 14, 1999. Noong tinawag kami ng Panginoon para mag-mission work dito sa mga Badyaw. Hindi pa rito sa Libho. Doon pa sa isang maliit na isla na kung tawagin ni Badyaw Island, Malitamdos, Batangas City. Sabihin mo, siya na ang mag-control ng buhay mo. Panginoon, ang tagal naman ng aming pagdurusa. Hanggang kailan kami giginhawa? Yan ang tinatanong niyo sa Panginoon. Ako kasi ay matagal ng pastor missionary. So nagpray ako noong October 8, 1999 doon sa kwarto namin. Tinatanong ko sa Panginoon kung saan pa kami dadalhin. So nung nagpipray ako, nakaluhod ako, narinig ko yung very small voice na Badyaw, Batangas City. Sabi ng Bible, isang araw ang bawat tao ay haharap sa Diyos at magbibigay sulit sa harap ng Diyos. By November 18 to 21, the next month, meron ikang festival na parang Pasko. Saan ka ako gaganapin? Sabi niya ay sa Batangas City. Saan lugar sa Batangas City? Sa Badyaw Island. Tatawagin siyang kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, tagapagligtas. Kaya napunta rin naman kami the following month. At doon namin nakita yung situation nila doon sa nasa isla pa. Pero pagka ang mga kamalasan, kalamidad, salot, tsunami, lindol, bagyo, kawasakan, binabanggit ang Diyos na sabi, gawa ng Diyos. Yan ang pagkukulang ng maraming tao. Marurunong at hindi marurunong, mahirap at mayaman. Kaya tinawag na Badyawan. Actually, ang pangalan niya ni Malitamdos. Sakop ng Malitam barangay. So, palibasa hiwalay, napagitan sa ilog, ginawa nilang Dos. At sapagkat puro Badyaw nakatira, kaya binansagang Badyaw Island. Kasi nga, dahil nga nung sila umalis na sa Mindanao, Zamboanga, yung iba ba sila, dahil nga sila doon yung hinaharas sila doon ng other groups, So, nagpunta sila dito. Ay, wala naman dito sa Luzon na pwedeng tirahan ka mukha sa Mindanao, na pwede kang tumira sa tubig Dahil sa Mindanao, walang bagyo doon sa lugar nila. Walang malalaking alon. Dito, hindi sila pwedeng tumira sa tabi ng dagat. Dahil pag lumakas lang habagat o lumakas ang amihan, sisirain yung bahay. So, lahat ng bahay ngayon ng Badyaw, naka-inland. Kung isla man, sa loob, hindi doon sa paligid. Lalo na dito sa Batangas. Mayroon din sa Balayan, Batangas. Hindi rin sila nakatirik sa tubig. Doon sila, naka-inland din sila. Mahirap kasi dito, hindi katulad doon sa na talagang calm ang water sa Mindanao. Ang mga Badyaw kasi, nung malaman ko information sa kanila and through my research, sila pala parang nomadic tribe people, si Gypsy. Ibig sabihin, mga tribong nakatira sa Mindanao sa dagat. Sapagkat ang pangunahin nilang kinabubuhay ay sa dagat. At nakita ko na na sila pala ay walang nag-aaral sa kanila. Nakita namin noon na 100% illiterate yung nakatira doon. At yun na nakita rin namin na mga bata ay walang civil registration. Walang nag-aaral. At nakita namin yung depravity at nung lugar, pati yung itsura ng mga health, sanitation, pati yung kalalagayan ng mga bata na halos araw-araw, linggo-linggo pala may namamatay dahil sa epidemics. So yun na nag-push sa amin lalo sa Panginoon para sila kasi nag-migrate pa lang from Mindanao, nag-migrate sila kung saan provinces at dito sila yung napunta, na huli. Kaya
nakita rin namin na nakita namin mag-asawa na wala ring anumang NGO o government organization or institutions na tumutulong sa kanila on that time. Kaya ang ginawa namin mag-asawa, ginadar namin yung aming mga kaibigan, mga anak ko, na nagtulong-tulong kami para magkaroon kami ng medical, relief operation, food feeding, at saka literacy sa mga tao. Tapos civil registration, mga bata. Talagang ang mga bata walang civil registration. You have to invent their birthday. You have to invent yung kanilang age. Kailangan ibahin mo pangalan. Hindi, pag nagtanong ka, iba-iba sasagot nila ng pangalan sa iyo. So lahat na yun ay libreng, so nakapag-rehistro kami nung una ng 186 badyaw. Sa ngayon, ang nare-rehistro namin nasa mahigit ng 200 plus. Kasi wala talagang tulong na dumadating dyan. They are talaga forgotten. Forgotten sila. Siguro ayaw nila sa style ng badyaw dahil marumi, namamalimos, nangangalabit, nangungurot. Kaya naman nagkaganong kasi, siyempre, because of their 100% illiteracy, ang tawag namin doon, very functional illiterate sa mission term. Hindi sila makakuha ng mga basic services. Hindi sila pinapansin, hindi sila inintindi. Kasi ang katwiran ng mga Batanggenyo, dayuhan lang sila dito. Actually nga noon, nung narito na kami, nag-a-apply ako sa Gawad Kalinga. Dahil ang alam ko ang Gawad Kalinga, mayroong Gawad Kalinga dito, alam ko para sa the poorest of the poor. Pero ina-apply ko rito, sa barangay, sabi sa akin ng barangay, they are not entitled. Kaya nagalit ako. Sabi ko, hindi ba ito entitled sa may voters na naman kami. Kasi nung una ko, konti botante namin. So, ang ginawa namin, nagsumikap na lang kami. Kaya itong community nito is self-propagating, self-supporting. Talagang sinikap namin tumayo kahit walang mga supporter. Maraming hardships kami dito Una, nakaranas kami doon pala sa malitam ng mga sicknesses. And lahat ng sicknesses and diseases naranasan namin. Accidents. Mahirap yung different ang language nyo, You have to learn their language. Culture, isa pa yun. Yung tawag namin doon, culture shock. Yung pagkain, kakainin mo, makikisama ka. Mamumuhay ka talaga na katulad din nila. Yun ang mahirap sa katulad natin Tagalog na nasanay sa comfort sa city, sa urban. So yun ang adjustment namin. Tapos siyempre, yung world view ng tao, yung pananaw niya sa buhay, kakaiba sa pananaw natin mga educated people. So, isa pa rin yun. Isa pa rin yun yung loneliness mo, yung namimiss mo yung pamilya mo, dahil malayo ka sa pamilya mo. Kami lang dalawa nakatira dito, sila ang tinuturing naming mga anak, mga kapatid, mga lolo, mga lola. Kaya tuwing Pasko, sila ang kasama namin dito pag Pasko. Hindi namin nakakasama pag Pasko mga pamilya namin. Sacrifice talaga. Sabi nga, extra sacrifice just for the sake of the people. Hindi naman alam kung anong mangyayari sa kanila. Yung geographical locations na yun isang isla na dati punong-puno lang ng aroma.
yung matitinik na kahoy, pandagat, na wala talaga nakatira. So, pagkagaling ng mga badyaw sa iba-ibang lugar, so humanap sila ng lugar talaga na pwede na silang tumira. So, nakita nila yung maliit na island na yan. Ginawa nila, hinawan nila dyan, ilang family ang tumira, tapos dumami ng lahat yung badyaw dyan. Inabot ng 30 families nung kami dumating dyan. Marumi, mabaho, ang mga bata ay severe malnourished, walang sanitation, hindi sila marunong gumamit ng toilet, walang drinking water, walang tubig na pampaligo man lang, pambanlaw, wala talaga. Kumbaga sabi natin, ground zero. Kaya mabaho talaga yung lugar. Hindi sila marunong ng garbage disposal noong panahon na yon. At talagang napakahirap ng nilang sitwasyon. Tegang pabidyo. Ako si Saripa, akong badyaw. Nakalipat kami dito sa Malitam. Pag nakita mo sa yun, sabihin mo yung inanapit ko sa kanya. Sayang kung nakapunta lang siya. Galing kami doon sa Basilan. Tapos dumating kami sa Cebu. Sasakay kami sa barko. Tapos mag-isang buwan kami doon sa Cebu. Paikot-ikot din kami sa Kawit Bantayan. Tapos sa Basmati kami paikot. Matagal na kami doon sa Basmati. Tapos paalis kami doon sa Gubat na Sursugon. Bangka. May makina rin. Galing kami doon. Tapos lumipat kami dito sa Matangas. Tumanong na lang sa mga Tagalog dahil hindi matukoy namin. Mga 1 linggo kami sa daanan. Tapos dumating na kami dito. Nauman sinila, man kasi bebehe. Nagulo naman sa Basilan. Nagsimula si Marcos. Ay, marami mangyari. Hindi naman kami nakahanap buhay. Kung mayroon naghanap buhay, pinapatay rin. Hindi alam namin kung sino tao na mamatay sa amin. Alis na rin din kami dahil hindi nakatiis namin kahit pagkain. Mahirapan kami doon. Tapos nakahanap buhay kami dito. Yun na, matagal na kami dito. Hindi na kami paalis. Kahit kami pinapaalis, hindi naman kami paalis. Mga 16. Alam mo na ang mga badyaw, hindi naman alam kung ano mangyayari sa kanila. Dahil ang mga tao subo. Ang kalaban-laban ng mga sundalo. Aywan ko kung ano naman paggalitan nila. Alam mo na ang mga badyaw. Tapos naghanap buhay. Naghiga na lang sa bahay. Wala naman mangyari sa amin. Pero paalis kami, matatakot din kami. Dahil pumutok na ang mga baril. Ang mga bomba, pumutok. Ang mga bahay, ang mga iba, matamaan na ang mga bahay. Muntik na mamatay ang tao. Makita rin, pero hindi makita ang nagdala ang pumutok. Hindi makita namin ang marinig lang ang boses. Yan pumutok na. Nakasigaw na ang mga tao sa bahay. Hindi alam kung sino. Ang mga iba sa laot naman. Hindi naman maalam nila kung ano mangyari ang yun sa
mga lungsod. Hindi naman alam. Pupunta kami doon sa Zamboanga. Dumating kami sa Zamboanga, sasakay rin kami sa barko. Yun ang pagsakay namin. Pupunta kami sa Cebu. Mahina ang paghanap buhay doon. Wala rin mahanap buhay dahil malayo. Tapos kahirapan kami doon. Pupunta kami sa Kawit na bantayan. Matagal-tagal kami doon. Mga mag-anim buwan kami doon sa Kawit. Tapos lumipat kami sa Basmati. Matagal kami doon sa Basmati. Siguro mag-isang taon kami doon. Tapos paikot-ikot kami sa Bulan na Sorsogon. Mag-isang taon kami doon. Tapos dito kami lumipat dahil kahirapan kami doon. Ikot kami, sasakay kami sa bangka. Tapos tumanong kung may mga bariw-bariw, tumanong kami doon. Yung lalaki tumanong sa kanila kung saan ba yung pangalan ang Matangas. Sabi ay nako, malayo pa kayo kung kayo sa Matangas. Paikot-ikot din kami. Mga 1 linggo kami sa daanan. Dumating na kami sa Matangas. Sa dagat? Oo, sa dagat. Pero makina rin kami. Eh, paano ang buhay pag nasa dagat po? Sumisid ang mga lalaki. Nagdala ang mga pana. Yun ang pagkuha sa isda. Ang mga iba, mangawil din. Oo, nangingisda. Kung kami kaubusan na pagkain, sino-sino maawa sa amin, naghingi kami sa kanila. Naghingi kami tulong. Tapos binigayan din kami. Ay naku, hindi mahirap, pinakamahirap. Dahil kung malakas ang mga amiyan, na hindi na kami nakatakbo. Maliit naman ang bangka namin. Di pamilya kami sasakay. Pero nagtiis na lang. Kahit mahina ang pagkain namin, nagtiis na para kami nakadating sa Matangas. Dahil sino-sino sumabi ang mga Bisaya, sabi nila, maganda yun sa Matangas. Oo, yun ang mga anak ko. Di pamilya rin kami. Ilang taon na kayo? Ito nakalawa. Ay, matagal na. Hindi naman yun 10 taon, hindi naman. Dito lang kami 10 taon. Iba pa doon kami sa yan sa Malitamdos. Tapat sa sa Simlong pa kami dati nakatira. Matagal na yun. Dito na mamatay ang tatay ko. Sa Simlong namatay. Nilibing pa sa Ilipan. Hindi pag alimbawa dumating na doon sa laot, ito ihulog na itong lambat. Hulogin. Oo, ganun. Lumipat. Pag ganun, pag walang isda, lilipat din. Ganun. Paikot-ikot, halimbawa ay pag gusto ipapunta doon, katulad ka dito sa sa Batangas. Pupunta dito, paikot-ikot nga. Halimbawa ay pupunta kami, ipalagay natin sa isang bariw, tumanong kami saan dito ng bariw ng yung Batangas. Ipalagay natin yung ganon, Simlong. Tinuro sa amin, yun ang Simlong. Puntahan namin. Kumusta na yung buhay dito? Mabuti naman. Ano yung hanap buhay mo dito? Dahil na ang mga anak ko, namana, mangawil ang asawa ko, mamukot. Di ba na mamamanti sila? Ngayon nga.
nagpapalimos kami kung malapit na ganito ang Pasko. Pero kung hindi Pasko, hindi naman kami nagpapalimos. Dahil makahiya naman. Kahit kami mahirapan, naghingi naman kami tulong sa mga gobyerno. Kung maawa, binigayan din kami. Kung hindi, hindi kami nakaano. Kahit kami hindi binigayan. Ay, nakahiya naman. Dahil doon kami sa Basilan, naghanap buhay din kami. Oo, hindi kami nakapagpapalimos, hindi. Pero yun na nakaalis na kami doon, hindi na nakahanap buhay ang mga lalaki. Tingnan mo ngayon, hindi ba nag-gera doon sa Zamboanga? Marami na mamatay. Matamaan yun sa gera. Badyaw rin. Na paano kami umuwi? Mahirapan na kami doon. Pinapatay. Kahit ang mga babae. Hindi na nakapunta sa lungsod. Na paano pa? Hindi na buhay ang mga badyaw. Patay rin. Lalo pa yun, naghanap buhay, sasakay sa barko na hindi na nakaawi. Patay na rin. Ilang beses na doon mamamatay ang lalaki. Yun nakaramihan sa Manila, nagpapalimos. Wala na yun na asawa dahil pinapatay doon. Na paano pa kami umuwi doon sa Basilan? Hindi na kami nakahanap buhay. Kung sa bahay lang, patay sa gutom. Wala na kami palipatan kung kami pinaalis. Marami na ang mga apo ko nagkapasok sa eskwela. Ang mga pamangkin ko, naka-eskwela na sila dito. Yan ang gusto namin, nakatambos sila sa eskwela. Eh paano? Kung walang pera, hindi sila nakatambos sa eskwela. Kung hindi, walang tumulong sa amin. Mas maganda, ito, born again. Mas maganda to, kaysa doon sa mga paniniwala. Una kasi, alam mo may Diyos. Sinasabi doon, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa aming mga tribong Badyaw, una kasi ang aming paniniwala, lalo patungkol sa Diyos. Kasi sa amin may sarili paniniwala. Halimbawa, kung katulad doon, yung aming ninuno, minsan pagka nagkasakit kami, tinatawagan namin. Noon, nasa Mindanao kami, kahit na nakalibing sila, ilang taon na nakalipas, pagka nagkasakit kami, pupuntahan namin yon. Dahil doon sa amin, napakalayo libingan. So, kung namatay aming kanununuan, kung may nagkasakit, puntahan namin nun at nag-alay kami mga pagkain sa kanila. Ang dati paniniwala namin, nandun kami. Tapos minsan kung may nagkasakit sa amin, ang ginagawa namin ay yung bibili ng pagkain, saging, balinghoy, kamuting kahoy, at saka bigas, sigarilyo, yung mga inahandog sa aming paniniwala para gumagaling ang mga sakit. Dahil sa mga ganyan, wala kaming alam. Wala kaming alam sa mga espiritu, wala kaming alam sa mga... Hindi alam namin kung may Diyos at ano. At yung tinatawagan namin, yun, mga kanununuan namin. Siguro na nila kami doon sa isla, kasama namin ang aming pastor. Matagal na kami doon sa isla. Ang isla yun napakalaki. Kaso lang marami dyan, pinuka na mga buhangin, yung tabi-tabi. Kaya naubos ang isla. Ang ginawa aming pastor, hanap siya ng paraan. Lahat kami ng member ng Born Again Badyaw Church, naghanap ng lupa.
Pagkakurat. Papakilala ko sa iyo, may tunay na Diyos at mayroon mag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. O pangalan Yahweh. Sa ibang wika, Yahweh ang pangalan. Sa Jesus, sa Tagalog ang pangalan. So, ayon sa Genesis 1 chapter 1, di ba, pababa kung babasay, pasimula pa yun, di ba, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pagkatapos nilikha ng Diyos ang langit at lupa, kasunod ang nilikha niya, tao, si Adan at si Eva. Hanggang nanirahan sa amin ng pastor, ang alis nila sa Bulacan, nagpunta sa amin, nag-mission siya sa amin. Ang alam ko, 2001, nakatira sa amin. Taga na, nirahan sa amin, 2001, yan, sa Badyaw na yan. At nakita namin, hindi sa wala siyang purpose, kundi baguhin kami ang Badyaw, tinuturuan ng Biblia, tinuturo, pamumuhay, lahat tinuturo. Pag-aaral. Unaway lumago sila sa pananampalataya at nakita nilang katotohanan ng Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano yung pinagkaiba nung dati yung Badyaw na kultura at saka yung naging born again? Mas maganda, ito, born again. Mas maganda to, kaysa doon sa mga paniniwala. Una kasi, alam mo may Diyos. Dahil sa amin nga, hindi alam kung may Diyos. Wala. Sila nagtuturo sa amin, may Diyos, may lumikha. Yan ang kaibahan na nakita namin, may Diyos nga. Dahil nakita namin, namulat kami doon, may Diyos. Dahil nakikita kami, may mga tao. Saan man ang galing ng tao, may mga puno, saan ba yan? So, pinapakilala nila sa amin. Kaya doon sabi nila sa natin nung isang linggo sa John 3:16, di ba? John 3:16, ang sabi doon, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigyan ng kanyang bugtong na anak. Sino yun? Si Jesus, di ba? Upang sumampalataya sa kanya, hindi naman mapahamak sa impyerno. Kundi... Ano yung ginagawa niyo? Sa ngayon, tagal na ako kasi nakakilala sa Panginoon, matagal na ako na born again. Ang ginagawa ko ngayon, isa akong nag-work sa Panginoon, isa akong naglilingkod sa Panginoon. Isa rin ako minsan nagtuturo sa kapwa ko Badyaw. Bible tinuturo ko sa kanila. Bali mag-asawa kami, may asawa ko takapanganda sa simbahan. Gumasano ako, elder din ako sa aming church, sa simbahan, sa Born Again Badyaw. Pinagkakatulan ng pastor, pagka may utos ng pastor, pupunta sa kasaba ko. Halimbawa, katulad ng isang taon, pupunta kami ng Cebu. Hindi ko naranasan yun, sakay namin na yung plane. Badyaw, sabi ko first time ko Kaya malaking kaibahan niya. Dati bangka lang sasakyan ko. Nung kasama kong pastor, maging Christian ako. Anong nakakuha niya aral doon? Ano nakita niyong katotohanan doon sa ating binasa? Doon iba'y mapandiyarin kami. Yan, tama. Kaay, sino may likha lahat ng bagay? Jesus. Jesus, ang Diyos. Sa ngayon ako nagtuturo ng Biblia doon sa Malitam, sa Islam mismo dati. Diyan ako nagtuturo sa mga Badyaw. Tinuturo ko sa kanila Biblia. So kaya ganun, yung Islam na yun kasi kaya natigil ako ilang buwan na yata, natigil nung nakaraan. Dahil yung Islam, paubos na. Dahil kinukuha ng may kumuha nagbubuhangin. Yung buhangin kinukuha kasi. Hindi mismo sa Islam, mismo yung sa mga palibot niya, kinukuha. Kaya paubos ng paubos, lumiit ang Isla. Nakita nila Panginoon ang may lalang nito kundi kayo po, O Diyos. Salamat po sa mga oras nito, Ama. Pinagkatiwala po namin ang lahat ng Ama. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Babalik pa ako. Saan kayo babalik? Baka babalik ako. Nakatira ka ba dati din sa Isla? Nakatira ko doon. Tagal, ilang taon ako natira dyan. Sa Islang yan. Kaya umalis kami dyan, paubos na ang Isla. Ubus, kinain ng Dahil may kinuha ng nagbubuhangin, lumit na lumiit. Kaya kinain ng dagat dahil lumit na, lumalim. Kaya umalis na kami ron sa Isla. Nandyan mga inggit, di ba? Ano pa nandyan? Ano pa? Ano pa nandyan? Nandyan yung away-away, di nagpapatawad, di ba? Nasa sa mundo yan. Ano pa dito sa mundo? Maraming sasabi, minsan na paringgan nyo sa aking paringgan. Kasi nga, sabi sa akin, hindi. Iba na yan, iba ng paniniwala. Yan ang kadalasan sinasabi. May yung iba naman, tatawa. Pwede ko naman pinapansin sa mga ganun. Dahil alam ko na ang dala ko is
Sabi nga eh, yan ang katotohanan. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita sa mga oras na ito. Lord, namin binasa kanina. Tulungan niyo kami, O Diyos, na patuloy ka namin ibigin kundi ang mga bagay sa sanlibutan, Panginoon. Dakilang Diyos. Kasi yung Biblia nga dala-dala ko na ayaw tanggapin nila. Gusto sa paniniwala nila lang. Pero pagka paniniwala nila yung Biblia, yung sabi nga ng katotohanan, sabi nga doon sa Biblia, malaya sila. Mamuhay sila na pares kami badyaw. Eh, kung kilala nila ang aking paniniwala, na in-apply nila, tulad ko rin, mababago rin sila. Halimbawa, song na makinalo, ay malaya sa lasong kanta na magbiyak eh. Kaya, baka niya ang malamsin, pero niya. Kailangan mo ba yung Sa aking pananaw, kailangan talaga pagbabago dahil una, kita nyo naman ng kabadyaw ko, kahit saan ko nagpunta, nakita nyo, nandyan sila. Buhay, namamalimos, totoo naman talaga. Eh, isa rin ako badyaw, ba hindi magagawa yun? Tiwala sa Diyos, gamitin ng lakas para sa sarili din, ang buhayan, pamumuhay. Pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa akin kasi, kaya sila nagtatawa ganun, na hindi sila maniniwala sa akin Diyos eh. Dahil kung sa akin lang, alam problema. Nagtatawa sila dahil na iba na ako, hindi katulad na paniniwala nila at paniniwala namin dati. Kasi ganun sa amin, pagkaiba ng paniniwala mo patungkol sa aming mga Diyos, nagtatawanan talaga nila. Sa akin lang, maunawaan siya, maintindihan. Okay lang pagtawanan nila. Alam ko na may isang araw, namulat sila, natulad ko. Diba, tantang-tabi tayo ng Mandusia. Pagkatapos Mandusia eh. Totoo kita, pero may raw din ang say. Si Adan. Si Adam, yan. Okay na tawa yan. Si Adan at saka sayong danday. Si Eva, di ba? Si Adan at si Eva. Tanda pa niya, akawa sa Tuhan ang Mandusia, di ba? Hindi ko tingnan ko yata, may ano eh. Paglaki Bini, di ba? Mandusia ang hinang, di ba? Kaya pakakita-kanta na lang. Malangit. Hindi ako mahiya na ipapakita sa mga kabadyaw ko. Una, bakit? Papakita ko sa kanila na ang Diyos ko'y buhay. Una, binago niya ako, pinapagaling niya ako sa sakit. Ama siya nagtatawan. Basta ipapakita ko sa kanila, nagtatawa sila. Ang aking mga anak nag-aral na nasa tulong ng Diyos. Dahil bakit? Pag hindi sa tulong ng Diyos, hindi ako namulat din. Pinag-aral ko sila. Ang sinusunod ko yung mga katuruan o yung mga kinagisnan namin, namamalimos sa kalsada, sa barangay-barangay. Habang sila'y nabubuhay sa mundong ito, Ama. Salamat po sa mga oras na ito, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Dito ang nararapat. Ano sabi dyan? Matatawag niyo pa rin pong sarili yung badyaw. Badyaw na Kristiyano. Oo, hindi ko maiwan eh. Badyaw ako eh. Pinanganak talaga ko badyaw. Hindi ko maiwan yan. Sa utak natin. Yan ang magbigay ating palakatan. Yan ang magbigay at nakaura-ura sa ating pagkain. Hindi tayo pinabayaan. Gabay ka. Sabi ko doon, hindi kayo pinabayaan. Ingatan mo kami. Kahit doon kami sa school. Salamat kay... Pinamili ka ng Diyos. Tao. Si Adam at Eva. Eva. Si Boaram makasay. Si Hawa, di ba? Salamat ka, Panginoon. Hindi pa kami pinabayaan. Nakakain naman kami araw-araw. Salamat ka na mami at sa pastor. Ikaw lang. Ako'y magsukuri Tuhan kay ginamit. Kaya, panday ko ba yung isang ginantong alaha. Ako'y magsukuri Manuel. Kaya ginamit niya.
So nagpapasalamat po siya sa Panginoon dahil yung anak niya nang nakaraang linggo na ospital. So nangailangan po ng dugo. So nagpapasalamat po siya sa Panginoon dahil meron po kami, yung kapatid ko nagdonate ng dugo para sa kanyang anak. So nagpapasalamat po siya sa Diyos dahil nabuhay yung kanyang anak at nagpapasalamat po siya sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa kanila. So purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po siya sa Panginoon dahil yung kanyang bayaw ay may sakit. So pumunta po sila sa ospital. So yung kanyang bayaw po kinakabahan, natatakot. So ang kanyang advice ko na huwag kang matakot, mag-pray po tayo. Mag-pray tayo sa Diyos, magtiwala. So nagpapasalamat po siya sa Panginoon dahil yung kanyang biyanan nasa ibang lugar. So nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil tumatawag sa kanya. So sabi niya, huwag kang matakot, magtiwala lang tayo sa Diyos dahil hindi pa po sila nakakilala sa Panginoon. Magpasalamat kita Tuhan. Masuwito. Nagpapasalamat po siya sa Panginoon dahil kung ikukwento niya yung kanyang karanasan nung hindi pa po nakakilala sa Panginoon, hindi pa po siya na-born again. So nakita niya po yung malaking pagkakaiba ng buhay niya ngayon. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil ngayon na-born again siya, nakakilala siya sa Panginoon. Nagpatuloy yung kanyang pagbabagong buhay at hindi na niya binalikan yung dati niyang buhay na may mga bisyo at anong paman. At nagpapasalamat siya sa Panginoon sa buhay ng mami, pastor, na ginamit ng Panginoon para sa kanila at sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po siya dahil nanatili po kami dito sa proteksyon ng Diyos at sa pamamagitan ng panalangin naging maayos po ang buhay ng bawat isa sa amin. Ang panalangin namin dito sa mga Badyaw talagang gumanda lalo ang buhay nila. Hindi na sila maging, kasi nung una ang tawag sa kanila, eyesore of the society. So nakita namin ngayon, nung magkaroon ng transform na Badyaw dito, hindi na sila eyesore. Dati eyesore sila dito Ngayon di na, respected sila rito. Iba na ang tingin sa kanila. Lalo na nung ma-picture kami sa isang channel station, pinakita yung the best ng Batangas. Nakita nila kung paano, marami palang din nakakaalam na may transform na Badyaw dito. Alam lang nila yung kabila. Pero nung ma-picture, nakita nila na meron palang nababago, meron palang na-change. Oo. So ang panalangin namin, continuous change, continuous transformation, huwag mawala yun. At umasenso sila sa buhay. May mga pangarap na sila, matupad na yung mga pangarap nila. Yun, makapag-aral, marami na nag-aaral. Ganyan. Para isang araw naman, yung kanilang kapwa nila Badyaw ang tutulungan nila. Number 1, yung kanilang pamilya. Number 2, yung kanilang kapwa Badyaw, dapat matulungan din nila. Yun ang aming prayer ng mag-asawa. Na sila man umasenso sa buhay, huwag silang maging mataas. Humble pa rin sila in the sight of God. Kuya Tam, ilang taon na ho kayo? Ilang taon na ako? 35 na po. Ang hirap Dahil ang dami ko pinagdaanan. Pagka, minsan, hindi ko ninisip Pagka kasi ninisip ko lahat minsan ako pagka dumating ka, sinisisi ko, bakit ba ganun sa aming probinsya? Dahil yun nga sa amin. At saka, yun yung bandang huli, sabi ko, dapat pala nag-aral. Importante pala sa tao na may pinag-aralan. Dahil dati, pagka sumakay kami sa jeep, sa Manila na ako, hindi pa ako nakakabasa. Tatantanin ko lang ng bus. Halimbawa, ang bus na ito, saan ba pupunta? Dahil yung bus nga, hindi pa pare-pare. Puntang Baguio, punta San Fernando La Union, punta... hindi natandaan namin Puntang, halimbawa, Loton, puntang LRT, hindi natandaan niya. Ganun din ang mga Badyaw ko. Pagkapunta sila sa Manila, tinatandaan nila ang bus, pupuntang... saan pupunta. Tapos ang... nakakaano dahil pagkapunta ng halimbawa, pupunta kami ng LRT,
Pagkapunta kami LRT, di ka sasakay ka ng LRT. Bibilangin yun kung ilang di ka sa dalawa, di ka hinto-hinto yung LRT. Bibilangin nila yan. 7 bilang, kaya po na yun. Pagka nasa Bundia, bibilangin, 7 bilang. Pagka nakalampahin na, bababa yun, sasakay uli ng isang sakay. So, chapter 6, verse 1, ang sabi dyan, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Ano sabi dyan? Matatawag niyo pa rin po sarili yung badyaw. Badyaw na Kristiyano. Oo, hindi ko maiwan Badyaw ako Pinanganak talaga ko badyaw. Hindi ko maiwan yan. Pero yung mga dati na ginagawa, hindi tama yun, ang aking iniwan. Pero talaga tribo badyaw ako, hindi ko yung pagkakaila. Badyaw. Yun, ang aking binigyan ng Diyos badyaw talaga ako. Hanggang ngayon, hanggang tumanda ako, tinuturo ko sa mga anak ko ito. Sabi ko sa kanila, kahit kayo pataas pinag-aralan, kahit nag-aral kayo, edukado kayo lumaki, makatapos kayo, huwag makakalimutan na badyaw kayo. Nilalang tayo ng Diyos. Sa mga ganitong kalalagyan, tanggapin natin na badyaw talaga. At sabi ko sa mga anak ko, kung kayo nakakatapos, huwag kayo nagmamataas sa yung sarili. Kung di manatili kayo sa baba. Yung mga kabadyaw, sabi ko sa mga bata ko, hikayatin nyo sila na maging katulad natin. Na mag-aral sila. Mangarap. Dahil dati wala kami pangarap Kung isipin talaga, walang pangarap. Basta kumain na lang, matulog, okay lang. Pero sa kabadyaw ngayon, hindi na. Aking pangarap maging lingkod ng Diyos. Pangarap ko maging, nakaabot na iba't ibang dako, lalo na sa mga kabadyaw ko, maabutan sila sa salita ng Diyos. Tinuturo ko rin sa aking mga anak yun. Sa paglaki nila, ganun sila dapat. Mahaba. Pagka sinusunod ang magulang, dito sa lupa, mahaba ang buhay. Pagka pumasok sa school, dahil minsan ng aking mga anak, pagka pupunta sa school dito sa Batangas, sabi sa akin, tatay, nasabihan ako, badyaw daw siya, badyaw. Sabi ko naman sa mga anak ko, tanggapin mo, badyaw tayo, yan tayo Oo, tanggapin nyo, yan ang bigyan ng Diyos Bakit nakagalit sa kanila? Minsan na sinasuggest ko sa kanila, pagka napikon ka anak, sabihin mo na lang sa kanila, Tagalog kayo Wala, patas. Ganun lang ako.